Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so si outgoing congresswoman ng Marikina City na si Stella Kimbo ay hindi matanggap ang pagkatalo niya nitong nakaraang eleksyon. Ayan, so ginawa naman daw niya ang kanyang makakaya at ang dapat niyang gawin bilang congresswoman. Ayan, so kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, nung nakita at nasaksihan po natin yung naging performance ni Stella Kimbo nang siya ay maging congresswoman, tama ba yung kanyang pinaggagawa? Ginawa ba niya talaga yung kanyang katungkulan at tungkulin bilang congresswoman? O gumagawa ng saligang batas, nagre-review ng saligang batas, nagpapanukala ng batas, o sinusuri ang mga batas na mayroon na tayo? Yun ba yung nasaksihan natin o ang nasaksihan natin ay kakaiba? Ito po ay kalabanin ang kanyang mga kalaban, ibagsak ang kanyang mga makakalaban sa mga susunod na halalan, o ibagsak ang mga Duterte na alam nilang magiging sagabal sa kanilang hindi magandang plano sa bansa at sa ating gobyerno. Okay, so alam naman natin na ang ginawa at ipinakita ni Stella Kimbo sa Kongreso ay pabagsakin ang mga Duterte. Bakit? Kasi hindi sila makakakurap, hindi sila makakakuha, hindi sila makakapagnakaw ng pera sa kaban ng bayan kung mayroong humahadlang. Okay, so panoorin natin itong si Stella Kimbo. Agree ba kayo na kaya daw siya natalo dahil ang dami raw trolls at ang dami daw fake news? Alright, so kayo na po yung bahalang humusga. Pero kung sa tingin po ninyo, dapat lang na siya ay natalo, edi huwag nating kalilimutan ang video na ito. Kasi sooner or later o sa susunod na mga eleksyon, baka naman tumakbo na naman ito. Kailanman ay talagang parang baliktad yata kasi parang the whole campaign has been very challenging for me kasi kami ang challenger at of course ang administration ay hindi nagkaroon ng opposition for the last 9 years at ang hirap-hirap talaga ako dahil ang naging number one na challenge namin is fake news. Talagang in every single aspect, magmula sa fake news tungkol sa buhay ko, fake news tungkol sa personality ko, fake news tungkol sa kung ano magiging agenda ko. So in every single aspect na naging challenge ko, and a certain point, sa sobrang dami ng trolls nila, ang naging strategy namin is really talk to people face to face. Kahit wala na talaga akong boses. So, yun ang naging difficult to act.